Papala mga kapuso, huwag niyong gagayahin po ang susunod naming ibabalita. Isang binata ang unti-unting nalalason ngayon matapos bagturok ng mercury sa kanyang sarili. Dahil sa pagkakakala niyang mabuti ito sa katawan. Hindi niya alam, unti-unting nakamamatay dahil mabagsik pong lason sa katawan ng tao. Ang mercury o asoge. Nakatutok si Rafi Tima, exclusive. Sa unang tingin, tila maayos ang lagay ng 18 taong gulang na itatago natin sa pangalang Jerry nang puntahan namin sa East Avenue Medical Center. Pero ang kanyang katawan, unti-unti na raw nilalason ng mercury na itinurok niya sa kanyang braso noon pang ika-12 ng Disyembre. Pinag-eksperimentohan daw niya ang mercury na nakuha niya sa pinagtatrabuhang minahan sa Quezon matapos marinig sa lolo na umunoy magandang epekto nito sa katawan. Ginawa ko po sa ring gilid sa lalagyan, nilagay ko po dito. Tapos? Dito po tinutusok. Ilan yung tinurok mo? 4 na bihis po yung karami. Ibabaon sa katawan yung mercury para anong mangyayari sa'yo? Pampaliksi daw po. Bagamat nakatapos ng high school, hindi raw niya alam na nakalalason ng mercury o asoge. Ni hindi raw sinabi sa kanya sa pinagtatrabahuang minahan na ito pala ay nakalalason. Kaya naman nakiusap siyang itago ang kanyang mukha. Ano sabi sa'yo ngayon ng mga doktor? Lason daw po. Hindi ko naman po alam na lason at ito ay pinaglalaroan lang namin doon. Maging ang kanyang ama, hindi rin daw alam na lason pala ang mercury. Katunayan, naniniwala din siya sa sinasabing magandang epekto ng mercury sa katawan. Pero ayon sa ama, ibang asoge o mercury ang ginagamit ng mga nakatatanda sa kanila. So kayo, naniniwala ba sa ganun? Maniniwala ko. Pero hindi ho gayang klaseng asoge ang ilinalagay sa baraso. Yun ay talagang asoging yung naanak ko sa gayang baraso. Hindi yung asoging panghuli ng mina, ng ginto. Dala pa ng ama ng biktima ang bahagi ng mercury na ginamit ng anak. Bagay na ikinabahala ng mga doktor. Bagamat nakalagay ito sa bote at balot pa ng plastic, pwede pa rin daw itong makakontamina. At nang itest, nag-alarma ang mercury analyzer. Indikasyon na may leak ang nilagyan ng mercury. Kaya iniwan na lang ito sa toxicology unit ng ospital. Babala ng toxicologist lahat ng klase ng mercury ay nakalalason. Sa kaso ni Jerry, apektado na raw ang kanyang atay at baga. At kapag hindi naagapan, sunod na maapektuhan ang kanyang utak. Ang daming niyang in-inject, itinurok, at the same time mataas yung level ng asoge sa dugo niya, kailangan matanggal yon. Kasi baka ma-absorb yung mercury, and at the same time baka mabulok yung braso niya. So kailangan maoperahan. Ang problema, mahal ang kakailanganin sa gamutan. For the first 5 days, mga 30,000 pesos para sa antidote. Pero yung gamutan natin, depende kasi kung gaano yung ibababa ng asoge sa katawan niya. Pero usually, ang treatment natin, after 5 days of treatment, meron pa tayong 2 weeks treatment. Kami po yung humihingi ng tulong sa Jimmy ng ano po talaga pong wala kaming makukuhang pambiling gayang halaga. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Ibang-iba na ang taris na makikita sa cover ng isang fashion magazine. Mula sa pagiging sweet, nag-transform bilang glamorosang cover girl ang dalaga. Pero may mga nagtatanong, niretoke nga ba ang kanyang mga litrato? Makichika kay Kata Tibayan. Sa unang tingin akalaing si Angelina Jolie o Sara Labati raw ang nasa cover ng isang fashion magazine at hindi ang pinaising sensation si Cherise Mempenco. Kaya naman sa Twitter, di ba pang social networking sites, mainit na usap-usapan ang kakaibang look ni Cherise. Marami tuloy napapaisip kung ang cover look na ito ay dala lang ng matinding Photoshop. No, we don't deny that we used Photoshop. I mean, that's already, I think in this day and age, it's already a common practice. But with what we can say, though, that we didn't overuse it. And we wanted to give her something fresh, something that, you know, people haven't really seen her in. Sa behind-the-scenes footage ng photo shoot, makikita naman daw na talagang nag-transform na ang Sing Sensation. Fresh na fresh ang dating ni Cherise. Pati nga raw ang foreign road manager ng Sing Sensation na bighani sa new look ng dalaga. When the road manager saw Cherise after makeup and hair, she was blown away. Parang sabi niya, wow, you look amazing. So, you know, if she does this look anytime in the future, we won't be surprised. It's actually the hair that really made Cherise look different. Kung no'y pa-tweet thumbs ang dating ni Cherise,
Fierce, bolder at wiser outlook ng Sing Sensation for 2012. At hindi lang raw si Charisse ang pwedeng makakuha ng ganyang beauty transformation. Tsaka habang you have time, you just keep on exploring. Kasi it's through exploring that you get to know what look will fit you eh. On a day that on a good day, try on a different lip color, you know? Or when you're tired of your haircut, don't be afraid to try different hairstyle. Or even if you have the same hairstyle, style it differently. Sa susunod na buwan ay muli namang mapapanood sa Kapuso Network si Charisse para sa kanyang special Valentine presentation. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Samantala, natawa naman si Jinky Pacquiao nang malamang nag-trending sa Twitter. Hindi lang sa Pilipinas kundi worldwide ang kanyang cover photo para sa January 2012 issue ng Mega Magazine. Ayon kay Mrs. Pacman, baka nanibago lang daw sa kanyang publiko dahil maikli na ang kanyang buhok. Git pa ni Jinky, ganun din daw ang itsura niya sa mga litratong kuha ng sarili niyang kamera. Ayon naman sa Mega Publishing Group, gaya ng sa iba pa nilang cover, sumailalim din sa standard cleanup process ang cover photo ni Jinky. Pinuri rin nila ang angking ganda ng may bahay ng pambansang kamao. Si Jinky naman hindi raw apektado sa mga komento sa kanyang litrato. Pero ginagalang ko naman yung opinion nila pagka kung may mga opinion silang ganun. So, okay lang sa akin yun. You go, girls! At yan po ang ating mainit na chikahan for today. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Igan? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Sa ngalan po ni Mike Enriquez, ako naman Aaron Glavio. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami, 24 oras.